Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Yan, shoutout po saan man kayo naroroon. Alright, so eto, narinig naman natin yung mga pinagsasabi nito ni Mayor Baste Duterte. No? Anak ni Daddy Diggs. Ngayon, dun sa kanyang mga patutsada ay PBBM. Teka ha, saan na yun? Wait a second. Ayan. No. Iba isa to eh. This is Mayor. Ito nga, si Mayor nga. Okay, sorry. Okay, sabi niya rito ha. So thank you sa SMNI for this material. Look at this. We are all here now. Kita tanan ha. You know, some people from Luzon, some people from the Visayas, and you know, other parts of Mindanao. Why are we here and whose responsibility is this? So, sabi ni Pangulong Duterte, siya yung nag-aya, nagpatawag ng rally. Iyaha PBBM kay kung nagtarong pa na siya, wala ta diri karon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. The next following statements will be, you know, it will be my own perception and my personal view of this president. You are lazy and you lack compassion. And then, ang karugtong pa nga niyan, ang sabi niya, pinagre-resign niya si PBBM. Right? Diba? Ngayon, doon sa latest na press con ni dating Pangulong Duterte, nung tinanong siya tungkol dyan sa kanyang mga sinabi, ang sagot lang niya, may galit kasi yan. Kasi nga naman daw, charter change na naman. Yung People's Initiative na naman, na kapag binago mo ang Constitution, saan daw pupulutin ang ate niya? Di ba? Kitang-kita talaga yung takot nila na mawala sa pwesto. Oh, di ba? Ito bang mga magbabago ng saligang batas natin? Di ba? Hindi ba ito po pwede na masiguro nila, ipaglaban nila na hindi tatanggalin sa pwesto yung mga elected ng taong bayan? Kasi ako hindi ako papabor na kapag nagpalit tayo o nag-update tayo ng saligang batas, automatically tanggal na yung Senado in case na ganun ha, na mag-switch tayo, kunwari lang mag-switch tayo for the sake of the argument, mag-switch tayo sa parliamentary system or parliamentary form of government. Wala nang presidente na absolute yung kapangyarihan, kumbaga as chief executive, bagkus magiging fusion ang power ng executive at saka ng legislative department sa katauhan ng prime minister. Ang presidente for the meantime matatapos ni PBBM ang kanyang termino bilang presidente pa rin until 2028. Si VP Sara bilang vice president until 2028. And then ang Kongreso, 'di ba? Magpapalit tayo ng sistema diyan sa Kongreso pagtapos na po ng termin ng taong ito ng 2025 o kaya naman sa 2028 para talagang diretsuhan talaga, 'di ba? Para paisahan ng eleksyon. Ang transition period, everybody na nasa kapangyarihan will be the last congressman, will be the last president, will be the last vice president. Pero ang magkaroon ng mag-take effect immediately talaga, ito pong binagong bahagi ng saligang batas, yung economic provision. Pwede naman ganun eh. Di ba? Hindi ba pwede yun? Pwede yun. Anything can be done. Kapag binagbabaguhin ang pabahagi ng saligang batas, sigun yan kung ano ang pagkakasunduan nila. Merong delimitation ng mga yan. Kaya na sinabi ni dating Pangulong Duterte na kasi ito daw merong hinunakit, may galit. Kasi nga naman pagka binago ang saligang batas, mawawala sa pwesto ang kanyang ate. Personalan, di ba? So, Joseph, wala nga silang mailatag na ganun nga talaga ang sinasabi ng mga nagsusulong na
ito ay babaguhin na, tatanggalin namin ng Vice President. O baka naman sa kakapakinig nila sa mga vloggers, sino ba ang vlogger sa kayang ipaliwanag yung vlogger na nagpapaliwanag na kapag ka nagpalit tayo ng saligang batas o nagbago ng saligang batas, automatically tanggal ang Senado. Sino ba lukulukong yan? Eh baka nga yung kung sino man yan, hindi yan nakakaintindi ng basic yung how a bill becomes a law. Tapos pinagpapaniwalaan na. Itong mga to naman, hindi dapat nagiging nervyoso. O ngayon, nakapagbitaw siya ng hindi magandang salita sa ating presidente. Di ba? Tapos sabi, lumapit siya kagad kay Senator Amy Marcos para apology, mag-sorry siya. Ano sabi ni Amy? Naiintindihan naman daw niya si Baste kasi nga naman, di ba? Yun na, yung dahil sa pagpapalit ng saligang batas, yung tatay niya, may papakulong mo, naknan po siya. So nasana itong mga to sa palakasan? At yung ba ang kasunduan doon sa UNITEAM? Protectionism ang paiiralin? Palakasan system, wala ng hustisya? Naknan po siya. Kung ganun yung naging kasunduan, well, isang malaking pagkakamali yan ni PBBM na pinasok niya ang ganong kasunduan. Eh kasi kahit wala akong ganong kasunduan, kahit lumaban si Bibi Sara o si Mayor Sara Duterte noon, hindi mananalo yan kay PBBM. Walang tao ang mga Duterte. Inaangkin lang nila na tinatawag nila na mga DDS itong mga bumoto sa kanila. Inadopt lang naman sila ng mga botanteng loyalista. Si Daddy Diggs eh. Akala nila, naging napakalakas na nila nung ibasura natin noong 2019 ang 8 Diretso. Eh ang nagbasura doon sa 8 Diretso, ito rin ang naglukluk sa kanya noong 2016. Di ba? Oh. At muli, pinakita na naman nila ang kanilang lakas nitong 2022 national election. Oh, di ba? Binitbit na naman uli si VP Sara. Kaya malaki ang kanyang boto dahil nadagdag doon yung mga ayaw talaga sa mga Marcos. Yung talagang mga solid dilawan. Alam niyo ho, kahapon, pagkatapos yata ng hearing, sinabi ni Senator Ivy na nag-sorry etong si Baste. Bakit naman agad-agad? Bakit naman agad-agad? Bakit naman hindi agad-agad sinabi mo na nag-sorry? At bakit sa'yo lang? Dapat po, public apology ang ginawa ni Baste. Tama, Di ba tama? Dapat public apology kung talagang sincero siya. So ito, nag-sorry lang siya, hindi po para kay BBBM sa pambabastos niya. Nag-sorry siya sa kanyang pamimersonal sa presidente, dun pa ho sa maling tao na hindi naman nasaktan, bagkus tuwang-tuwa pa. Wala nga mabanggit si Amy na kung ano ang naging reaksyon niya, nasaktan ba siya, nagalit ba siya, nainis ba siya, sinita ba niya, kinumpronta ba niya after ng speech? Hindi ba't wala? Oh. And then merong isang video etong si Daryl Yap na anong sinasabi niya ro na hindi na pinagsalita pag kumbaga inano na lang ni PRRD na siya na lang ang bahala na magsalita kasi ayaw niya na baka mapahamak pa si Amy. Nampun siya. And later, I'll show it sa next slide natin. Alam niyo, dapat dito ang gawin. Yeah, that's correct. Damage control. But damage is damage. Hindi naman ang nasaktan nila rito ang presidente lang eh. Ang nasaktan nila rito, yung taong bayan na nagluklok kay VP Sara sa pagka-vice presidente. Ang taong bayan na nagluklok kay dating Pangulong Duterte noong 2016. Ang mga loyalista. Siyempre, exempted rito sa sinasabi ko, yung mga anti-Marcos talaga. Diba? Sila ang mga nasaktan dyan. Kaya nga po, public apology dapat. Nadala lang ako ng galit ko kasi yung mga puntang inang mga naririnig ko. Dapat ganun. Oh. Naramdaman ko yung sinabi niya na there's a president, I find him dito compassion. Yun na nga yun, is referring to his dad.
Kaya lang pero mukhang parang mali yung batong sagot ni PRRD roon. Kay PRRD, pinaghuhugutan niya is the anti-Chacha talaga siya. Na kanya namang plano, kunwari lang pala, noong siya po ay kumandidato. Ang dapat dito umaksyon ng DILG. Nasaan itong DILG natin? At naputa, inutil na rin. Dahil dating bata ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, inutil na. Tahimik ka. Meron ba kayong narinig na imik dito ni DILG Secretary? Diba? Tahimik na tahimik. O baka naman nakikipalakpak din. Diba? Wala eh. Dapat ang DILG natin, nagsalita na to, dapat kinastigo niya to. Dapat ito, pinadalahan niya ng show cause order, nagpaliwanag niya. Ba't mo yan sinabi, ba't mo yan ginawa? Diba? And then, makausap sa presidente para magkaintindihan talaga sila. Sabihin niya kung ano yung kanyang pinaghuhugutan at makakuha siya mula sa presidente ng reassuring statement. Sabi ni Sir Carlos. Sabi ni Baste, why are we here? And whose responsibility is this? It's him. PBBM. Kung nagtino lang siya, ayun, wala sana tayo dito. Yun, ito po yung translation. And referring to his imaginative Luzon, Visayas, Mindanao na crowd daw niya. Thank you, sir. Diba? Bakit? Hindi nagloko presidente. Nagtino nga eh. Ang problema lang kasi ay ito. Paloko-loko si PBBM. Paano ho? Sabi niya, hindi niya papapasukin ang ICC. Di ba? Tapos, sumunod naman, sabi niya, hindi siya makikipag-cooperate sa ICC. Ang gobyerno hindi makikipag-cooperate. Pero pwedeng pumasok dito ang ICC. Ay nako, dapat sana naging diretsuhan na ang ating presidente. Itinaguyod niya na ang hustisya. Di ba? Dapat sinabi niya na ang gobyerno, since this is a government under the rule of law and international law, blah, 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 hindi sinasabi natin na kilalanin, gigalang ng China ang UNCLOS, ang international law. So dito sa atin, hindi natin ito magawa. Mag-investigate ang ICC. Walang tinatago ang Pilipinas. Walang tinatago ang mga subject nila. Dapat hanggang doon na lang. Kung magkakaroon ng warrant of arrest, hindi huwag niya ipa-aresto. Di ba? Ipaubaya niya yung aresto sa susunod na presidente. He can do that. Kasi mainit pa yung sitwasyon para walang gulo. Kaya problema sa presidente, pinili niyang talikuran ang mga tao na biktima ng EJK. Alam niyo, talikuran niyo ang hustisya. Ang Diyos ang magagalit niyan. Ano nangyari? Ipinahintulot siya ng Diyos sa malademonyong bunganga ng mga ito. Lalo na ni dating Pangulong Duterte. Sana matuto na ang presidente natin diyan. Maging firm dapat siya sa mga desisyon niya. Hindi kung hindi, oo kung oo. Nakakaawa rin ang itsura ni Bato. Biruin mo, general dati, senador, takot na takot. Diba? Nakikiusap na. Dapat firm talaga sa desisyon. Tapos, ibaba ang desisyon na, okay, ganito. Di tahimik na. Diba? Ngayon, ginagalang natin ang international law. Bumalik tayo sa ICC. Kayo, hindi ko kayo pagagalaw. Pag-investigate sila kung anong gusto nila. Dapat ganun lang eh. Yung problema, wala, ganun-ganun ang presidente. Sa bahagi pa ng hustisya, nakapakadelikado niyan. Ng injustices. Ito, ang aking gusto mangyari rito, ang DILG natin ay aksyonan ito. Hindi pwedeng nag-apology lang kay Aimee. Presidente ng Pilipinas, ng 115 million Filipinos ang binastos nitong taong, nung mayor na to. Dapat ang mayor na to
ay makastigo rin ng DILG. Or else, kung hindi ito kaya ng DILG, aba, wag na silang wag na silang magsipa-sipa pa ng kung sino mga nasa local government. Diba? Kasi masusumbatan lang sila. Oh, bakit tahimik tong si Abalos? Tatakbong senador? Kailangan ng endorsement? Ay, nako. That's very, very disappointing.